Tanong lang kasi, hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero, kasi first time na merong impeachment against a Vice President, paano yung succession, if ever, na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir? Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President, ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng Congressman ay 25 years old, ang age requirement ng Senator ay 30 years old, ang age requirement ng Presidente at Vice Presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Ginggona. So lahat ng Senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman yata eh. So lahat So yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema. At nakita natin tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, Sir, kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magpe-preside lamang ang Chief Justice kapag Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yun nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun rin nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na kami yun. Okay. Sir, quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes, karapatan nila yun. But ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw. Hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasyahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung mahistrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan
ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily, on his own, on her own. Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa? Depende sa pagkakasunduan ng mayoriya. Mas gusto ko nga malamang kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa naming mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara. Okay. About impeachment pa rin? Okay. At tungkol na sa ano? Sa mas exciting na mga bagay? nga. Nasa na yung, Ayoko. Sir, yung postponement ng BARM yung election. BARM, sir, nasa na yung bill para i-postpone yung BARM elections? Nasa committee pa din. Dinidinig pa. Okay, sir, may time pa ba kayo? May hahabot po. Mahabot kasi, sir, nagpe-prepare na rin yung COMELEC. Ang concern nila, magagastosan na sila sa pag-prepare kasi wala silang choice but to prepare. Dapat lang naman talaga mag-prepare sila dahil wala namang batas na Kaya- pinopospone ito. Kaya nga, sir, so how soon can you decide on the bill? Tila hindi naman ito isang bagay na minamadali sa ngayon dahil ang Kamara sa pagkakaalam ko hindi pa naghihiring dito. Ang House. Sa pagkakaalam ko So, So, possible. anong malabo? Hindi, sinasabi ko lang, hindi pa sila naghihiring dito, so walang rason para madaliin ito ng chairman ng committee on, ano ba nag-handle yan? Local government. Local government, ni So- Senator JV. So, matutuloy ang BARM elections kung hindi ma-approve yung proposed bill niyo, sir? Yun naman talaga yung estado ng batas eh. Pag hindi pinospone, edi tuloy. Pag Pero walang batas na nagpo-postpone, edi tuloy. Pero, Senator, So, hindi pwedeng i-assume ng COMELEC dahil lamang sa mga salitang binitiwan ni Numan na ito'y mapopospone hanggat walang batas. Pero sir, di ba sir, request ito ng Malacanang para ipapostpone yun to resolve the legal issues. So, Ulitin ko, sa pagkakaalam ko, hindi pa nagdidinig ang Kamara dito, so walang dahilan para sa lahat naman ng bill na mauuna pa ang Senadong ipasa, di ba? Ba't yan pa? This is mostly a local bill. Kaya nga, Committee on Local Government, di ba? Local bill naman talaga ito na dapat magmula sa Kamara at matapos muna ng Kamara. Bago ito matalakay ng Senado. so nakasalalay sir sa nakasalalay sa Malacanang sir yung pananawagan sa House and Senate to Hindi, nakasalalay sa Kamara. Ayoko sabihin nakasalalay sa Malacanang. Dahil may sariling proseso naman ang Kamara. So, ulitin ko local bill ito, kahit matapos sa komite, i-refer lang ito sa Committee on Rules. Hindi ito ma-report out hanggat walang pinapasa ang Kamara ang nakarating na sa amin sa plenaryo. So, walang rason para madaliin ito sa ngayon sa komite. Sir, si Senator Juan Miguel Zubiri na siya yung author, sponsor ng Bangsamoro Organic Law. Sabi niya, plano niya mag-file ng bill next week na gusto niya mag-conduct ng plebisito sa about Sulu dahil mukhang karamihan ng mga taga-Sulu ay gusto pa rin na maging part ng Bangsamoro Autonomous Region. Well, kailangan pag-aralan niya ng Senado at ng Kamara dahil yan mismo yung laman ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw po pwede na ilang beses mong tatanungin hanggang manalo sa plebisito ang isang probinsya. Yan mismo yung desisyon ng Korte Suprema nung tinanggal niya ang Sulu sa BARM. May opt-in, sir. Ano? May opt-in provision. So, pwede pang bumalik talaga, sir. Ang tanong ko nga sa inyo, bakit may opt-in at walang opt-out? Lahat ng pinasang BARM laws, lahat may opt-in, walang opt-out. Isa yan sa mga kinwestiyon doon sa desisyon ng Korte Suprema. So, titingnan lang namin kung babagay at hindi yan lalabag sa naging desisyon ng Korte Suprema na pinal na ngayon. Kasi syempre, nagsabi na silang hindi tama yung pinasa naming batas, di ba? Ba't namin uulitin pa yon? So, titiyakin lang namin na compliant yon sa desisyon ng Korte Suprema. Although- Yun ang pag-aaralan na titingnan namin. Although